ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmamayari ng iba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga giliw namin na taga-subaybay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katulad po lang sinasabi natin mga kapatid na ito ay tinitiyak sa atin ng banal na Quran na pinatunayan sa atin na ito'y purely 100% na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito salita ng kahit sino. Na nabanggit kasi, na katulad na ipaliwanag na natin, na ibig sabihin, may mga nag-aangkin na ito ay salita ni Shaitan, astaghfirullahaladzim. Pero, kapag sinabi kasing Shaitan, minsan ang Shaitan ang tinutukoy tao. Minsan ang Shaitan ang tinutukoy tao. Kaya, katulad ng naikwento natin, na isa sa pinagbibintangan, yung isa sa hindi Muslim na nasa Makkah. Bukod doon, ay mismong nabanggit sa banal na Quran na ang Quran ay natutunan ni Prophet Muhammad SAW sa mga monk, yung mga may alam ng ibang relihiyon, o maaring sa mga Hudyo. Allahu Akbar. Pero hindi pa rin talagang tutugma yun. Bakit? Kasi paano mangyari na ikinopen ni Prophet Muhammad SAW mula sa kanila ang banal na Quran, samantalang si Prophet Muhammad hindi marunong sumulat, hindi marunong bumasa. Hindi naman pwedeng tape recorder kasi wala pang tape recorder noon. Kaya hindi pwede. Wala namang, kahit sabihin pa natin tape recorder ang utak ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero wala namang ganun eh. Kumbaga sa malayo talaga. Ang punto mga kapatid, kung ito'y nanggaling sa salita ng Shaitan na tao man siya o jin man siya, ay hindi tutugma. Kasi ang mga kabutihan, mga magagandang alituntunin na nilalaman ng banal na Quran ay labag dun sa mga nais mangyari ng mga kalaban ng Islam na katulad ng Shaitan manatao, Shaitan manajin ay hindi pwede. Kaya doon pa lang sa turo ng banal na Quran napakalinaw na turo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah ay mapag-usapan natin yung mga natuklasan pa ng mga hindi Muslim hinggil sa banal na Quran. No, hindi talaga pwede na nanggaling kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nanggaling sa sino mang tao. Lalong hindi pwedeng nanggaling kay Shaitan. Ngayon mga kapatid, paano mangyari? Ipagpatuloy pa rin natin ang paliwanag. Paano mangyari na ito yung salita ni Shaitan? Samantalang ang banal na Quran ay hinihikayat tayo, hinihingi sa atin na huwag natin sambahin si Shaitan.
At tiniyak sa atin ng banal na Quran na si Shaitan ay kalaban. Aduwwum mubin. Malinaw na kalaban. Allahu Akbar. Malinaw na kalaban si Shaitan. Kaya ang tanong, kung sino man nagsabi na huwag natin sambahin si Shaitan, natural ang nagbibigay ng tamang katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamang alituntunin. Okay. Kaya sinabi sa Surat Yasin, Surat Yasin, mga kapatid, ay Surat 36, Aya 60. Ibig sabihin, kabanata na 36 at bersikulo na 60. Ganito ang sinabi ng Allah. Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hindi ba ipinag-utos ko at pinangakuan ko kayo, o anak, pamilya, o anak ni lahi ni Adam? Sabihin tayo mga tao, di ba inutusan tayo at pinangakuan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah ta'budu syaitan, at tiniyak niya sa atin na huwag niyong sambahin si Shaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dahil si Shaitan ay inyong malinaw na kalaban. Kaya mga kapatid, bukod sa paglilinaw dito sa ating usapin na ito, bukod sa paglilinaw na ang banal na Quran ay kailanman kahit isang word ay walay naihalo dito na salita ng tao, lalo na kung salita ni Shaitan. Bukod doon, ito'y paglilinaw na napakaraming bersikulo sa banal na Quran na nililinaw sa atin na si Shaitan ay ating kalaban. Kaya narapat lang na lahat ng bagay na manggugustuhan ni Shaitan mula sa atin, tiyak yun ay ikamumuhin ng Allah sa atin. Lahat ng bagay na gusto ni Shaitan, siguradong hindi yung gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya wag na wag tayong maging marupok sa mga panlilinlang, pambubuyo, panliligaw ni Shaitan. Kasi ito ang tiniyak sa atin ng banal na Quran, na katulad na banggit sa Surat Yasin, Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Di ba inutusan ko kayo bilang pangako ko sa inyo na utos. Allah ta'budu syaitan, o kayong mga lahi ni Adan, huwag na huwag niyong sambahin si syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dahil si syaitan ay inyong malinaw na kalaban. Allahu Akbar. Malinaw na kalaban. At napapatunayan natin sa maraming bersikulo ng banal na Quran na patunay na ito talaga ay salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa ikabubuti natin, ay nilinaw rin sa atin ng banal na Quran na si Shaitan ay wala siyang ipinag-utos kundi lahat ng masama. Wala siyang ipinag-utos kundi lahat ng masama. Nakatulad ng sinabi ng Suratul Baqarah na dito nilinaw ng banal na Quran sa atin na si Shaitan ay ang kanyang pinag-utos lamang ay al-fahsya. Fahsya, lahat ng uri ng matinding kasalanan. Fuhsh. Ibig sabihin, matinding kawalang hiyaan. Yun ang maaaring
pakahulugan ng fuhsh ay kawalang hiyaan. Yun ang gusto niya sa atin eh. Yun ang gusto na sa atin. Halimbawa na lang, isisingot ko lang bilang patalasta sa akin paliwanag. Isa sa gustong-gusto natin, ang pakikinig ng lahat ng instrumento ng musika. Lahat ng instrumento ng musika, samantalang lahat ng instrumento ng musika ay bawal, haram sa atin kasi yun ang gustong-gusto ni Shaitan. Kasi kapag nagustuhan natin yung mga gusto ni Shaitan, mapapalayo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at mapapalayo tayo sa banal na Quran. Kaya ito'y talaga nilinaw sa atin ang banal na Quran. Kaya ayon sa Suratul Baqarah, ganito ang sinabi ng Allah, Suratul Baqarah, ayat 268, surah number 2. Sinabi ng Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Si Shaitan, lahat ng pinapangako niya sa inyo ay magiging dahilan ng inyong paghihirap. Magiging dahilan ng inyong paghihirap. Ngayon mga kapatid, ang ibig sabihin ba ng paghihirap ay wala kang pera? Hindi lang yun ang ibig sabihin. Kasi isa sa pinakakahulugan ng kahirapan ay wala kang kasiyahan. Yun ang pinakamatinding kahirapan. Dahil ang kasiyahan, mga kapatid, hindi nabibili ng pera. Maniwala kayo sa hindi. Hindi nabibili ng pera ang kasiyahan. Kaya anong sabi sa Suratul Baqarah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Ang ipinangako na sa inyo lahat ng gawain na magdudulot ng kahirapan. Wa ya'murukum bil fahsya. At utusan niya kayo ng mga masamang gawain na kawalang hiyaan. Kawalang hiyaan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang ipinapangako niya sa inyo ay maghfirah. Ipinangako niya sa inyo kapag kayo ay nagpakatuwid, nagbalik loob sa Allah, patatawarin kayo. Mula sa Kanya ang kapatawaran, mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na Kanya ipinangako sa atin, na napakahalagang pangako na patatawarin na tayo kahit sabihin pa natin sukdulan ng ating nagawang kasalanan. Kapag tayo nagbalik loob at pinagsisihan natin ano man ang nagawa natin kasalanan, patatawarin tayo ng Allah. Samantalang si Shaitan, bukod sa maghihirap tayo dito sa daigdig, kapag ang sino man ang susunod kay Shaitan, maghihirap dito sa daigdig at lalong matinding kahirapan sa kabilang buhay dahil kahirapan sa impyernong apoy. Kaya sinabi ng Allah, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. At pinangako na sa inyo ang kagandahan loob, biyaya. Maraming biyaya, kagandahan loob, pinangako ng Allah sa sino man ang naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang sincere, dalisay ang kanyang kalooban dahil lang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya at kagandahan loob. Wallahu wasi'un alim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wasi'un alim. Napakalawak. Walang limitasyon ng kanyang biyaya. Napakalawak. Nang kung ano meron sa Allah, hindi nating alam kung gaano kalawak. Dahil ang biyaya ng Allah, napakalawak, halim, at siya higit na nakakaalam. Higit na nakakaalam sa ating gawain.
higit na nakakaalam sa ating layunin, higit na nakakaalam sa anuman ng hakbang natin kahit sa kadiliman ng gabi, na walang sino man nakakita sa atin. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita tayo at alam niya ang mula sa pinakamaliit. Kung meron pang mas maliit pa kaysa atom, ay alam ng Allah. At meron pang mas maliit pa kaysa atom na nagagawa natin. Hanggang sa pinakamalaki, walang nililihim sa Kanya. Ipagpatuloy po natin mga kapatid. Ang banal na Quran ay ginawa ng Allah na pinaka-himala na dala-dala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinasok mo yung karayong, yung nabawas ng karayong na tubig mula dun sa dagat, ay ganun lang mabawasan ang pagmayari ng iba. Kaya ganun kahalaga mga kapatid ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paano mangyari ng banal na Quran ay nahaluan ng hindi na salita. Isa pang napakalaking katibayan mga kapatid ay binabalaan tayo ng banal na Quran. Binabalaan tayo ng banal na Quran ng pinakamasama. Pinakamatindi ang kasamaan, sukdulan ng kanyang kasamaan na makakasama natin si Shaitan. Allahu Akbar. Binalaan tayo ng banal na Quran. Kaya paano nga mangyari na kasama dito sa mga salitang ito ang napakasamang nilikha ng Allah na si Shaitan. Samantalang binalaan tayo ng banal na Quran na siya ang pinakamatindi sa kanyang pagiging masama. Sukdulan ng pagiging masama ni Shaitan na isinumpa. Sukdulan. Allahu Akbar. Ano ang sabi ng Allah? Suratun Nisa, Sura number 4, ikabanata na ika-4 at versikulo na ika-38. Ganito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Ang mga yaong ginagasta nila ang kanilang kayamanan, ria'an nas, upang ipagmayabang sa mga tao. Upang ipagmayabang sa mga tao. Wala yu'minuna billah. At hindi naman sila naniwala sa Allah. Wala bil yawmil akhir. At hindi lang sila naniwala sa kabilang buhay. Tingnan niyo kung gaano kaganda ang paliwanag ng aya na ito. Ibig sabihin mga kapatid, mayaman man tayo, mahirap man tayo, ay hindi natin dapat na ipagmayabang kung ano man ang ginasta natin. Hindi natin dapat na ipagmayabang. Kaya mayaman man tayo o mahirap, ay hindi natin dapat na ipagmamayabang ang ating paggasta. Ibig sabihin, kailangan ang anuman ang kayamanan meron tayo, malaki man o maliit, ay gagasta tayo ayon sa kung ano ang rulings ng Islam sa paggagasta. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin nun yung mga bagay na makamundo ay hindi ka pwede gumasta, basta kailangan mo makamundo para, ibig sabihin, para sa magbibigay sa iyo ng kasiyahan, wag lang yung kaluhuan ng buhay, ay hindi naman bawal. Kaya yung kaluhuan ng buhay sobra-sobra, yun ang bawal. Kaya ang nakakalungkot, mga kapatid, ang kaluhuan ng buhay na ito na minsan ginagawa ng may kaya, kahit yung hirap na hirap ay luho pa rin sa buhay. Astaghfirullah. Isinunod ng Allah ang paliwanag dito na yun ay, sabi niya, wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Ibig sabihin yung ganung ugali, yung masyadong maluho sa buhay, mayaman man o hindi, ay sabi ng Allah SWT, isinama na doon na yun yung hindi naniwala sa Allah at hindi naniwala sa kabilang buhay. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin mga kapatid, dahil nga sa iyo na gawain ni Shaitan, inal mubaddirin na kano ikhwan na shayatin, yung mga maluho, yung sobra-sobra, extravagant sa kanilang paggasta ay mga kapatid ni Shaitan, ay isa yun sa palatandaan ng mga taong hindi naniwala sa Allah at hindi naniwala sa kabilang buhay. Kasi, bukod sa yun ay kagagawa ni Shaitan nga, yun na nga ang totoo, ay patunay doon sa mga taong mahina ang kanilang panindigan sa Islam. Kasi ang nakapagtataka minsan, ito narinig ko sa mga kwento, ng mga nakukwento, minsan kahit mas malaki pa yung kanilang naggasta sa pagpapagamot ng kanilang pusa kaysa naibigay nila sa mga may hirap. Kaya, kung titingnan mo yung sitwasyon, oo, natural lang yun kung alaga mo yung pusa, pero gagastos ka ng malaking halaga dahil sa malaki ang bayad ng pagpapagamot ng pusa, samantalang pag magbigay ka sa mahirap, kapiranggot lang. Pwede ba yun? Doon sa pag-alaga mo ng pusa, sabihin pa natin kung meron kang reward doon dahil nag-alaga ka ng hayop. Ang reward ba nun ay kasing katumbas nung reward nung ibinigay mo sa tao? Siguradong hindi. Kasi yung tao, kasi mo, gumastos ka ng 50,000. At nangyari yun talaga mga kapatid. Marami akong narinig. Gumagastos ng 15,000, 20,000, 30,000 para pagpapagamot ng kanilang mga pusa. Samantalang pag nagbigay sa mahirap, ikapiranggot lang. 1,000, 2,000, 3,000. Saan ang balansi doon? Saan ang paniniwala sa kabilang buhay doon? Sa mga ganong pamalakad. Kung walang paniniwala sa kabilang buhay,
o kulang ang paniniwala sa kabilang buhay. Meron naman kaso nga lang kulang. Ang kakulangan ng paniniwala sa kabilang buhay ay patunay na kakulangan ng paniniwala sa Allah. Kasi palagi magkasama yung dalawa na yun. Paniniwala sa Allah at paniniwala sa kabilang buhay. Sorry sa aking naisingit na paliwanag para sa aking mga kapatid na mga mananampalataya. Pero punto lang doon, ay ito pinag-usapan natin mga kapatid, mga ganung gawain ay kabilang doon sa gawain ni Shaitan. Dahil sabi ng Allah doon sa karugtong ng ayat surat An-Nisa, وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Sino man ang kaibigan ni Shaitan, ay yung mga ganung gawain, yung pagmamayabang sa paggasta, yung, ibig sabihin, yung luho ng buhay sa paggasta, yun ay gawain ni Shaitan. Dahil nga gawain ni Shaitan, dahil mga ganung gawain mga kapatid, ay hindi gawain ng tunay na niniwala sa kabilang buhay, dahil sa niniwala siya ng tunay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot, pero kailangan tayo magkaroon ng warning. Kasi ang pinag-usapan natin ngayong lumalala ang usapan natin ay patungkulan sa banal na Quran ay pure na salita ng Allah, hindi nakahalong salita ni Shaitan, pero yung mga aya na binanggit patungkol doon ay lahat warning sa atin na huwag tayong makisalo, huwag tayong makisama, huwag tayong makipagkaibigan, at higit sa lahat, huwag tayong magmamahal sa gawain ni Shaitan, kasi magiging kabilang ang sino man ang gagawa nun sa mga matalik na kaibigan ni Shaitan. Kapag naging matalik na ang kaibigan, kapag ang tao ay naging matalik na kaibigan ni Shaitan, ay kawawa naman siya. Kasi baka hindi na siya makaahon. Ang punto kasi mga kapatid, si Shaitan, ay sinabi ng Allah doon sa mga nabanggit natin ng mga aya, ay malinaw na kalaban. Kaya kalabanin natin. Sa pakipaglaban natin kay Shaitan, kailangan tayo ang magtatagumpay, tayo ang mananalo, hindi tayo matatalo ni Shaitan. Yun na nga nakakalungkot. Kasi maraming mga Muslim na natatalo ni Shaitan. Yun ang matinding nakakalungkot mga kapatid. Na kung saan, dapat na tayo ay makasigurado na malayo tayo kay Shaitan at patunayan natin ang kalaban natin si Shaitan. Ganun pa mga kapatid, isa pa sa napakatinding babala sa atin ng banal na Quran na patunay ang banal na Quran ay salita ng Allah, hindi salita ng kahit sino, lalo hindi salita ni Shaitan. Binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magkaroon ng matindi, matatag na paninindigan na mapalayo o maging tunay na kalaban ni Shaitan. Hindi na maging kaibigan. Kailangan makasigurado tayo. Dahil si Shaitan, isa sa mga ugali ni Shaitan, na napakasamang ugali ni Shaitan, at ito'y nangyari mga kapatid. Napatunay lang talaga ng banal na Quran ay binabalaan tayo mula sa kanya. Si Shaitan ang nagiging dahilan ng pag-away-away o marami, o kumbaga sana pwede natin sabihin na ilang percentage? 85? 90? 95%? Sa pag-away-away ng mga tao ay dahil sa kasama si Shaitan. Ibig sabihin, pinag-away-away tayo ni Shaitan. Kaya doon sa mga tao, lahat tayo, ito ibabala ko sa aking sarili at sa inyo. Lahat tayo, kapag napalapit tayo kay Shaitan, kahit sino sa atin, ang kasunod nun, tayo mga tao hindi magkakasundo-sundo. Tayo mag-away-away, tayo mga mananampalataya. Allahu Akbar. Kaya kailangan maging maingat tayo.
Kasi siguradong pag-away-awayan tayo. Yung mga magkakapatid na nag-away-away. Siyempre, maaari mag-umpisa ang pag-away-away ng magkakapatid. Sa lamangan, sa makamundong bagay. Pagkatapos nun, agawan sa kayamanan o yan yung mga minamana. Pagkatapos nun, manghimasok na si Shaitan at lalala na yung away, aabot na sa patayan. At ako, marami akong talagang nasaksihan. Napatayan dahil sa kayamanan, dahil nanalo si Shaitan. Kaya anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ Allahu Akbar. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ito yung Suratul Isra, mga kapatid. Surah 17, aya na 35. Kabanatang 17 at versikulo na 53. وَقُلْ لِعِبَادِي, sabihin mo sa aking mga alipin, o Muhammad, sabihin tayo, يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Kapag sila ay nagsalita, piliin nila ang magandang salita. Ibig sabihin, kaya sabihin pa natin, ikaw ang lamang. Kaya sabihin pa natin, ang katuwiran ay nasa iyo. Kaya sabihin pa natin, ikaw ay inapi. Maging mabuti pa rin ang paglabas mo ng karapatan mo. Bakit? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Si Shaitan ay pinag-away-away niya ang pagitan ng mga tao. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Si Shaitan ay malinaw na kalaban ng tao. Gagawa si Shaitan ng lahat ng paraan para siraan, ipahamak, itulak sa impyerno ang tao. Yun ang kanyang misyon sa buhay natin na ito, mga kapatid. Na kailangan alam natin para hindi tayo magpadalos-dalos, maging matatag tayo, para kalabanan si Shaitan, dahil binabalaan tayo palagi ng banal na Quran, na isang patunay na si Shaitan ay malayong-malayo sa banal na Quran. Maraming salamat, mga kapatid. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.